Tara, silipin natin ang isang matinding legal na bakbakan dito sa Pilipinas. Sa isang sulok, isang bata at sabihin na nating kontrobersyal na kongresista. Sa kabila naman, ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Ito yung tinatawag na banggaan ng mga dambuhala. So, sino ba tong dalawang nagbabanggaan? Sa kaliwa, si Congressman Francisco Kiko Barsaga, 27 years old, na sikat sa kanyang ma-provoke na social media presence. At sa kanan, si Enrique Razon Jr., isang bilyonaryo at global tycoon na may net worth na abot sa $14 bilyong. Grabe yung agwat, di ba? Okay, at saan nagsimula ang lahat ng gulo? Dito, sa isang Facebook post na, take note, binura na yon. Pero dito diretsahan at walang paligoy-ligoy na inakusahan ni Congressman Barzaga si Razon bilang mastermind daw ng korupsyon sa Kongreso. Bigat ng paratang. At ang ganti ng bilyonaryo? Hindi rin basta-basta. 110 milyong piso. Yan ang halaga ng danyos na hinihingi niya sa kasong cyber libel na isinampa niya nitong Enero lang. Para maintindihan natin kung paano umabot sa ganito kalaking kaso ang isang social media post, kailangan muna nating kilalanin sino ba talaga itong si Congress Meow. Well, si Kiko Barsaga ay hindi basta lang sumulpot. Galing siya sa isang political dynasty na halos 3 dekada na nasa poder. Sa edad na 26, namana niya ang pwesto sa Kongreso mula sa kanyang yumaong ama, matapos ding mag-drop out sa kolehiyo. So malinam na yung landas niya papunta sa kapangyarihan ay hindi pangkaraniwan. At yung unang 6 na buwan niya sa Kongreso, naging magulo agad. Nag-resign siya sa partido niya, nasuspinde ng 60 days dahil sa disorderly behavior at irekomenda pang tanggalin bilang Army Reservist. Talagang ma-aksyon. At heto yung mga dahilan ng suspension niya, base sa 24 na social media posts. May biro tungkol sa pagsunog ng batasan, may mga bastos na komento tungkol sa kababaihan, at pagpapakita ng limpak-limpak na pera online. Alam nyo, ito yung mga bagay na hindi mo aakalaing gagawin ng isang mambabatas. At akala mo hanggang dun lang? Hindi. Habang suspendido, lalo pa atang uminit ang ulo niya. Pati yung kasamahan niyang pumanaw na tinira pa niya online. So, balik tayo doon sa kaso. Pag-usapan natin yung mismong akusasyon at kung ano ba ang sinasabi ng batas na posibleng maglagay sa kongresista sa alanganin. Tandaan natin, hindi ito basta opinion lang ha. Yung post ni Barzaga, very specific. Isang direktang akusasyon ng krimen, na panunuhol. At hindi lang si Razon ang dawit, kundi isang buong partido politikal. Pero dito nagkakatalo. May isang malaking butas sa kwento niya. Yung kandidato para speaker, si Martin Romualdez, ay tumakbong walang kalaban. So ang tanong, bakit ka pa mamunuhuhol para sa isang laban na sigurado ka ng panalo? Diba? Parang may hindi nagko-connect. Dito na ngayon papasok yung batas sa cyber libel dito sa Pilipinas kung saan nga isinampa ni Razon ang reklamo niya. So para masabing may cyber libel, may 4 na bagay na kailangang patunayan. Una, may imputation o paratang ng krimen. Check, panunuhol. Pangalawa, publication, online. Check, sa Facebook. Pangatlo, identifiable ang tao. Check, pinangalanan si Razon. At pangapat, may malice o masamang intensyon. At ito yung pinaka-critical, sa batas natin, kahit binura mo na yung post, ebidensya pa rin yan. At pwedeng masabing may mali siya kahit patotoo yung sinabi mo. Pero hindi lang sa korte lumaban si Razon. Gumanti rin siya sa matamang publiko at binago niya ang buong naratibo ng kwento. Sa isang statement, bumanat si Razon. Kinwestiyon niya hindi lang ang pinagmula ng yaman ni Barzaga, pero parang pinarating niya na rin na baka wala ito sa tamang pag-iisip para manungkulan. At dito, ipinakita niya ang malaking pagkakaiba nila. Ang yaman daw niya galing sa mga negosyo niya sa buong mundo na alam ng lahat. Samantalang ang yaman ng pamilya Barzaga, saan nga ba galing? Sa ilang dekada nilang pamumuno. So parang ang tanong na iniiwan niya sa publiko ay, saan galing ang pera ninyo? Ang nakakaintriga pa, yung mga sinabi ni Razon ay parang umalingaw-ngaw doon sa dating hiling ng mismong partido ni Barzaga na suriin kung fit to serve pa ba siya. Dahil dito, si Barzaga ngayon napasok sa isang napakadelikadong sitwasyon, legal man o politikal. So kung titingnan natin ang mga ebidensya, parang napakahirap para sa kanya na manalo sa kasong to. Ano na lang kaya ang natitirang depensa niya? Mukhang isa na lang ang pwede niyang kapitan. Ito na nga ngayon,
Ang idahilan na siya ay wala sa tamang pag-iisip. At kung iisipin, may mga pasehan. Yung mga sunod-sunod na kakaibang posts niya, yung healing ng partido niya para sa mental evaluation, yung sinabi ng AFP tungkol sa impaired judgment niya, at ngayon, yung mismong sinabi ng bilyonaryong inaakusahan niya. Parang lahat nagtuturo sa iisang direksyon. At dito pumapasok yung tinatawag na Catch-22, isang imposibleng pagpipilian. Option 1, labanan niya yung kaso pero malaki ang tsansang matalo siya at makulong. Option 2, gamitin niya yung depensa na wala siya sa katinuan. Baka makalusot siya sa kaso pero siguradong yun naman ang gagamitin para patalsikin siya sa Kongreso. Talo sa magkabilang dulo. So sa huli, ano ba talaga ang ibig sabihin ng buong gulong ito? Ano yung mas malaking kwento sa likod nitong laban ng kongresista at ng bilyonaryo? Ang kwento ni Barsaga ay isang matingkad na halimbawa ng dynastic privilege. Kapag lumaki ka sa isang pamilyang makapangyarihan at nasanay kang hindi napapanagot, minsan nawawala ang kakayahan mong kilalanin ang tunay na panganig. Ang pagkakakamali niya siguro ay inakala niyang ang kalaban niya ay kapwa politiko lang na sasagutin siya sa Twitter or Facebook. Pero iba si Enrique Razon. Hindi siya politiko. Ang kapangyarihan niya ay tumutugon hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng batas at korte. At ito na yung huling tanong na iniiwan sa atin ng kasong to. Sa panahon ngayon na ang tapang ay madalas nasa social media, anong nangyayari kapag ang online na yabang ay bumangga sa tunay at makapangyarihang puwersa sa totoong mundo? At sino, sa huli, ang tunay na mananagot?